Pareho umano ang senaryo ng panggigipit ng pamahalaan kay dating Congressman Arnie Teves at ngayon naman kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ang unang ginawa ay pinasama sina Teves at VP Sara sa media na pinalilitaw na bayolente silang tao. Kasunod nito ang gawa-gawang reklamo para lalong madidiin. They are being falsely implicated for crimes, grave crimes. In the case of VP Sara, may plunder, ang dami eh. Lahat ng crimes na capital offense. Dagdag pa ni Attorney Topacio, ang political persecution ay unang naranasan ni dating Congressman Teves. Samantala, nananatili anyang kampante si Teves na sa huli ay mananalo pa rin siya sa extradition case laban sa kanya. Maghahain sila ng apela sa desisyon ng Timor-Leste Court of Appeal noong nakaraang linggo pabor sa pagpapauwi kay Teves sa bansa. Mayroon silang 30 araw mula nang ibinaba ang desisyon sa extradition case. The ball is in the court of our lawyers in Timor-Leste. But of course, I'm almost certain that we'll file an appeal. And the appellate process will be underway pretty soon. Naniniwala naman ang Department of Justice o DOJ na hindi na babaliktarin ng Timor-Leste Court of Appeal ang kanilang desisyon. But you know, when you've been decided twice over and it's in the negative, well, we are very, very hopeful. And that's being kind. So, that the same result would come out. Pero minaliit naman ito ni Topacio dahil matagal na anyang sinabi maging ni Secretary Crispin Rimulya na mapauuwi na ang dating mambabatas pero hanggang ngayon ay hindi pa naman ito nangyayari. They have been saying that for the longest time. 2 taon na yata nilang sinasabi yun. But the fact remains that Congressman Teves is still in Timor-Leste, and the fact remains that all of their predictions have been proven wrong. Diba, ilang beses na nilang sinasabi, ganitong buwan, nandito na, wala nangyari. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.